Bagong dating si Kuya Jeyo, galing school, abay nagmerienda ulit. Ubus na nga niya yung baon niya kanina, abay nagkugutom pa daw siya. Sige, kumain lang ng kumain hanggat gusto mo. Ayan nga si Alexia, apakalik ko. Mga kananay, for today's video, ang aga ko ang gumising, 5 AM pa lang igising na ako. Ayan nga ang moda nyo, nagluluto na ng pang-almusal. Dahil nga nanay tayo, abay bawal magreklamo at yan talaga ang tungkulin natin sa araw-araw. Talaga ang routine ko sa araw-araw, simula nung may pasok na ang mga estudyante. Ito lang naman ang gising ko, 5 AM kasi 7 at 8 AM pa naman ang pasok ng dalawang bata. Inuuna ko ang gisingin si Ate Joycel dahil 7 AM nga ang pasok niya. Siyempre, pagkagising, magmuni-muni muna siya. Kung pa makakilos, 10 minutes na. O, diba? Kaya kailangan talaga gisingin ng maaga. At na nga, nagluluto na ako ng pang-almusal namin at pang-baon na rin yan ni Ate Joycel at ni Kuya Jeyo sa school. Gising ko talaga sa umaga, inuuna ko talaga ang pagluluto. Dahil syempre, medyo matagal magluto, kaya kailangan talaga naka-ready na ang lahat sa lamesa. Kasi pagkagising nga ni Ate Joycel, syempre magmuni-muni muna siya. Tapos after nun, maliligo na siya. After niya maligo, kakain na siya. Kaya after ko magluto, saka lang ako magwawalis at magbubukas ng gate namin. Maliwanag na sa labas. After ko nga magwalis-walis, abay magre-ready na rin ako ng babaunin nila. Kuya Jeyo naman, hindi ko muna siya ginigising kasi alas 8 pa naman ang pasok niya. So pag nalimpungatan siya at wala na ako sa tabi niya, abay gumigising na, sumasabay din sa gising ni Ate Joycel. Sabi ko nga ay matulog pa ulit at super aga pa. Kaso ayaw na niya. Gusto na agad niya gumising. Excited yarn. Excited pumasok sa school. Kaya na nga po, nagre-ready na ako ng baon ng dalawa kay Kuya Jeyo at kay Ate Joycel. Natanong ko nga si Kuya Jeyo at si Ate Joycel kung ano mga babaunin nila at nagre-request din naman sila. Syempre, kung ano yung request nila, yun ang ipapabaon ko sa kanila para maubos naman. Mga iba-iba talaga ang baon nila sa araw-araw para hindi naman sila manawa sa pagkain nila, hindi sila maumay baga. At ayan na nga yung mga baon nila for today's video. At ayan nga si Ate Joycel tapos nang kumain at si Kuya Jeyo naman ay nakaupo pa doon at nagmumuni-muni pa. Tapos na nga kumain si Ate Joycel, sabi ko nga kay Kuya Jeyo ay kumain na rin siya. Kasi mabagal din kumain si Kuya Jeyo, 30 minutes na bago pa matapos. At ayan na nga, nakaligo na at binisan ko na rin si Kuya Jeyo at si Ate Joycel naman inahatid na ni Papa Al sa school. Mga oras naman na ito ay si Kuya Jeyo naman ang ihatid ni Papa Al sa school. Yung anak ng kapitbahay namin sinasabay na din kasi parehas naman sila kinder, magkaiba lang sila ng section. Hindi nga mahatid ng mama niya dahil may maliit na baby. Kaya ayan, sabay na lang. Kaalis nga ni Kuya Jeyo, ayan, maglilinis ng modra. Pisahan ko nga dito sa kwarto, lahat ng kalat aayusin. Ganda maglinis kasi walang makukulit na bata. Walang istorbo sa paglilinis at si Sia naman itahimik lang sa isang tabi. Magpapalit na din pala ako ng bedsheet at saka mga punda. Kailangan ng palitan kasi 2 linggo na yan. Ganyan na talaga ang routine ko sa araw-araw. Pag nakaalis na yung dalawang bata, mag-aalmusal na ako. Isa naman sumasabay na ako ng almusal sa kanila para pag alis nilang dalawa ay maglilinis na lang ako dito sa bahay. Alam niyo naman, pag nanay, hindi na uubos ang gawain dito sa bahay. After ko nga magwawalis-walis dyan sa kwarto ay magpupunas naman at magmamap dyan sa kwarto. Kasi sa totoo lang, hindi ako araw-araw nagmamap dyan sa kwarto at araw-araw naman iba-iba ang ginagawa ko. Sa paglilinis pa nga lang, nauubos na ang oras ko. Tapos nandyan pa si Alexia, asikasuhin ko, papakainin, papaliguan. Minsan nga, nakakalimutan ko ng liguan sa maghapon. Alala ko na lang pag naglilinis na sa gabi, abay, hindi pala naligo si Sia. Sa super busy ko, nakakalimutan ko ng paliguan si Alexia. Pero syempre, hindi naman araw-araw yun. May araw lang talaga. Super busy lang talaga ako. Ayan na nga ang modra nyo, punas dito, punas doon. Syempre, kumakapal ng alikabok dyan. Hindi rin araw-araw napupunasan yan. Pero every other day, nagpupunas talaga ako dyan sa kwarto. Kasi kahit naging sarado yung kwarto namin, ipinapasok pa rin ng alikabok. Ang tambak ko nga dyan, gusto ko nang i-dispose. Kaso kay nanay kasi yan, hahanapin yan sa akin. Wala lang talaga ako mapaglagyan, kaya dyan ko na lang nilagay. At ayan nga, naisipan ko nga ang aircon, hindi na nalilinisan ng filter. Isang buwan na ata yung hindi nalilinisan ng filter, kaya naisipan ko nga, lilinisan ko. Kapal na nga ng alikabok sa loob. Basahan nga lang ang ginagamit ko sa pagmamap ko dyan sa sahig. Dahil yung map namin isira na, nauubos na yung mga tela. Kaya hindi kaya-aya ng gamitin. Hindi pa kasi ako nakakabili ng bago. Pinag-iipunan pa. Charot. Ayan nga, dito naman ako sa kabila. O, diba? Sipag yarn. Sabi ko nga kay Papa Al kanina, pagkahatid niya kay Kuya Jeyo, bumili na siya ng uulamin at maluto na niya. Siya na mag-aasikaso at ang busy ang modra nyo. At ayan nga, binuksan ko nga yung bintana namin. Yung bintana namin, ewan ko ba, bihira lang talaga yan nabubuksan. Hindi ko pa yan bubuksan sa umaga, maghapon yung nakasarado. Kaya bihira
bigla lang talaga nabubuksan. Dahil sa tanghali, nag-aircon na din kami, kaya laging nakasarado yung bintanang yan. Kortina nga namin na yan, hindi pa napapalitan yan kasi tinatamad pa akong palitan at nakakatamad labhan. Super bigat kasi niyan. O, sinong relate? Wag ako kasi kayo din, hindi kayo nagpapalit ng kortina. Hindi parehas tayo. After ko nga naglinis ng kwarto, ay naisipan ko naman ang electric fan. Kailangan ng linisan, kumakapal ng alikabok. Habang sinisipag pa ako, abay lahat-lahatin na. Kaya na nga, maglalagay na ako ng bedsheet. O diba, sarap higaan kasi bagong palit. Kaya na nga ang electric fan, tapos ko nang linisan, kaya ikakabit ko na ulit. Yung isang electric fan naman ang lilinisan ko. Yung filter nga ng aircon, ibabalik ko na rin kasi natuyo na. Ayan nga si Alexia, abay buntot ng buntot sa akin. Kala mo na may nakakatulong. Aakyat din siya. Mga oras na nga yan, itanghali na. O diba? Bilis nga naman ng oras. Ayan na nga, malinis na. Pwede na mag-aircon ulit. Ayan nga ang aking pangtanggal pagod. O diba? Isang hug and kiss lang, wala na agad ang pagod ko. Iba talaga sa pakiramdam pag ang anak mo ang naglambing sa'yo. Nakatanggal talaga ng pagod. Lalo't si Sia, napakalambing na bata. Ayan nga, habang busy nga ako, o diba, si Papa Al nagluluto ng ulam namin. Ipag yarn. Pag hindi tinatamad, apakasipag talaga niya. Ayan nga, habang nagluluto si Papa Al, niliguan ko na si Alexia at baka makalimutan ko na naman. 10:30 na nga ng tanghali niyan at maya-maya susunduin na ni Papa Al si Kuya Jeyo sa school. After naman maligo ni Alexia, ipapainom ko na siya ng vitamin C. Parang gusto nga niyang kumain ng tinapay. Sabi ko nga, uminom muna siya ng vitamins. Minsan, nakakalimutan ko din. Kaya yung vitamins nila, nilalagay ko talaga sa lamesa para hindi ko makalimutan at lagi kong nakikita. Kaya Alexia ngayon, napakahirap painumin ng tubig. Time na ayaw talaga niyang uminom. Kaya na nga, dumating na si Kuya Jeyo. Abangan naman si Alexia. May pahag pa kay Kuya Jeyo. Na-miss niya si Kuya Jeyo. Kala mo, hindi sila nag-aaway. Panay naman ang away pag magkasama maghapon. Ganyan nga ang ginagawa ko pag dumadating si Kuya Jeyo. Chine-check ko lahat ng notebooks niya. Baka may mga assignments sila. Yung baon nga ni Kuya Jeyo, hindi daw niya nakain yung grapes. Tapos na daw ang break time nila. Kaya binalik niya lang ulit at dito na lang niya sa bahay kakainin. Kaya na nga, chine-check ko na yung mga notebook niya. Kung ano mga ginawa nila sa school. Nakakatuwa din naman kasi puro very good naman yung gawa niya. After nga niya, ninaligo na ako kasi pagkatapos kong maligo ay kakain na din kami. Minsan talaga hindi na ako nakakaligo ng tanghali, hapon na ang ligo ko. Dahil maaga nga ako natapos maglinis, ayan, maaga din ako nakaligo. Feeling ko kasi napakaamoy pawis ko na, kaya kailangan ko ng maligo. Nakita ko nga si Alexia, bruha ang itsura, kaya inipitan ko. Abay, habang iniipitan ko, apakakulit. Sabi ko nga, pagkatapos ko dito ay kakain na kami ng tanghalian at nakakagutom na. 12:00 na nga pala ng tanghali. Lalaro pa nga yung dalawang bata at namiss nila ang isa't isa. Ayan nga si Papa Al, nag-aaya ng kumain. Nagugutom na daw siya. O, diba? May palabas tiyan pa yan. Ayan nga si Alexia, may para pa sa kamera. Gandang-ganda sa sarili. Ganda muna siya. O, diba? Napakakulit talaga. Kailang makulit, wag lang magkasakit at mahirap magkasakit. Kaya na nga po, kakain na po kami. Kain po tayo. O, diba? Napakasarap ng luto ni Papa Al. O, deserve ko yan dahil napagod ang modern nyo. Happy lunchtime!